or sheeting. So, nang brace cuts or sheeting, ma'am? Oops, again. Okay. So bracing is used when temporary trenches for water, sanitary, and other lines are open in soil. A brace cut is an excavation. Tingnan ako ni basahon. Kitaas kayo. But, technically class, ang brace cuts or ang bracing is kabantay mo nang if mag-excavate na ay tay gina-add sa kilid kay para ang atoang soil sa sides is dili siya dili siya mo-move. So, temporary lang na siya or yeah, temporary basta, ginagamit niyo siya if natin gina-excavate, everything. So, ga-add ta og brace sa kilid. So, mo na itong ginatawag nga brace cuts. Nani ang itsura. So, no? Now, if mag-add ta og brace cut, we have two kinds. We have box shoring and close sheeting. So, if makabantay mo si box shoring is paana no ang iyahang mga sheets no pa horizontal pahigda. Tapos iyang strut tan-awa pahigda gihapon no. Tapos pa vertical ang iyahang mga wheels or iyang stringers. So, take note sa mga parts ha. Mo ni siya ang strut kani mga strut na. Kani mo ni ato ang wheels or ato ang stringers. So, I think makita naman sa diagram unsay difference sa box ug sa close. Sa close sheeting pod ang ihapong mga sheets is pa vertical. Tapos pa horizontal ang iyahang wheels. Now, what are struts? Struts are a horizontal, diagonal or inclined member that connects the opposite sides of the excavation. So, basically kani siya. Siya ang mo resist sa pressure nga gina-produce imong soil sa isig ka sides, no? And then wheels or stringer is a horizontal member that connects the strut, providing additional stability and support for the shoring system. Close sheeting, actually basically ilahang kuan ilahang definition same lang. Struts is a diagonal inclined member, connects the sheeting to the wheel stringer. So sheeting, the wheel stringer provided additional supports to resist soil pressures, and then horizontal to provide nailing surface. Bakit kaya? Ay, sakto lagi. Horizontal members that support the sheeting and providing a nailing surface and helping to distribute loads evenly. Formulas nato, ayun. So, nani siya tulo man ata ni kabo cases, if I remember correctly. Yep. We have 3 cases. I mean, 2 cases tapos ang isa kay lahi na nga soil. So, first is if ang cuts is in sand. So, if na siya sa sand, mo ni ang imuhang pressure diagram. Okay? And ang imuhang pag-solve sa imong pressure diagram is kani. Na siya formula daan. Okay? So, based na siya kang PEC. So, PEC's apparent pressure envelope for cuts in sand. Ang itsura sa imong diagram ani is ingon ani. No? So, pa rectangle lang siya. So, kung ako yung pangutan-on sa yun na ni siya nga problem if ang imuhang soil is sand. Okay, rectangle ra diretso. Actually, Yoshka ra gihapon ang formula o Yoshka nalay na dugang 0.65. Now, if ang atong soil is clay, kato sand man to. Karon kay clay naman pud siya. So, if atong soil is clay, natay duha ka cases. If ang ato ang gamma H over C is greater than 4, and if ang ato ang gamma H over C is less than 4. Okay? So, what are we gonna do?
if ingon ana. Namay nabantayan? Yang diagram lahi na, no? Dili na same ka gani nga rectangle lang. If case 1 gani, if ang imuhang gamma H over C is greater than 4, ang imuhang pressure diagram is ingon ani. So mura na siyang lapis tan-awon or mura siyang train tan-awon, katong bullet train sa Japan, no? Murag no, pointy siya sa taas and then rectangle na siya sa ubos. So that's 0.25 sa tibuok height sa imuhang truss, truss, sa imuhang wheels, tapos 0.75 dayon nga rectangle ang iyahang diagram. Ang imong pagkuha dayon sa imuhang um, PA or imuhang pressure diri sa imong ubos, same gyapon siya kaganina bitaw ko tunay kuan, pressure diri is YH minus 4C or 0.3 YH depende kung asa mas ano lang. Then another way bitaw to memorize this one. If imo bitaw ning ikuan class kani siya nga formula. If imo bitaw ning himuon ning minus o equal dili siya official jud ha. Pero if you can notice lang para mas easier ninyo siya ma-memorize, imong YH imo ni siyang i-transpose sa ubos tapos 4 ang magpabilin diri niya. Imong minus himuon nimo lesser than or greater than. Di ba same na din siya sa formula diri? Sa iyang condition. So, if malimot mo, pwede rin nagturo ninyo hinumdo. YH minus 4C. Ana. Then, whichever is mas dako, mo imong gamiton nga PA diri. Then, if kaganina, di ba area raman to, kani siya area gihapon. Then, if ang condition gani nato is ni less than 4 siya, ang ato ang PA nga gamiton or itong pressure nga gamiton is 0.3 YH. Now, take note class. Take note. As in, take note ani. If wala gihatag si cohesion, ang gihatag kay QU or your unconfined compressive strength, that is basically equal to katungaon ang nimo si QU actually para makuha si cohesion. Because I have students before who were asking na nga ngano daw ko nung kulang daw kuno ang given sa problem. But actually given na siya, mo na to QU. QU ang given, wala si cohesion. So all you have to do is just to take 1/2 of your unconfined compression or compressive strength. Tumaon nimo makuha nimo si cohesion. Take note siyang diagram. So trapezoid na siya. Dali ra man pod hinumdumon kay 0.25 na always sa taas. Tapos if less than, na pod 0.25 sa ubos. Same naman siya, 'di ba? Same but different. Lalo din siya 0.25 sa ubos, trapezoid. And then, if ang imuhang soil is in layers, like this one, no? So, na kay clay 1 and clay 2. Lahi ang cohesion ug ang imuhang soil unit weight sa taas ug sa ubos nga soil. What are you gonna do? Easy. All you have to do is to actually get the mean cohesion and the mean unit weight. So, mean cohesion, actually, pwede rin nimo siya i-average. Ay, average ba? Yeah, pwede nimo gamiton tong sa inyong Caltech or pwede gapon kanilang CH1 plus CH2 over H. Kuha nimo si C. Then YH1 plus Y2H2 over H, katong tibuok na H, you get your Y. Ano wrong? Diba? I-divide lang nimo siya sa H. Ayun. So, muna to ang formula. Example number 1 ay 7 deep brace cut in sand